Very much, the resource person. Salamat, Comsec. Comsec, I heard acknowledge a representative, an attorney, but can you please state for the record the status of the subpoena served on Apollo Quiboloy? Madam Chair, the committee sent a subpoena to Pastor Quiboloy, and he replied with this the motion, most respectful and urgent request to set aside, recall the subpoena issued to Pastor Apollo Quiboloy. It was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank you, Comsec. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Quiboloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Quiboloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po branggan itong mga excuse. So, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Galeon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. We resume the hearing. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Quiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, bilang tagapangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating bilang na tagapangulo. Ipagpaumanhin po ninyo aking pong pinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng Chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, Section 18. Ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin.
Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasagaduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na Ginang Tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Pag sinabi po ba, Ginang Tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila... Tama po, Sen. Robin, ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7, bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Renita, na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Ms. Renita at sa paghintay din po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony nung una. Yung tanong ko po tungkol sa mga kapwa OFW nyo na hindi